Si uno, Si dos. si dos, Tres. si tres. Kaka 2 months pa lang ng triplets nang biglang nagsisure si Uno. Dahil sa di magandang kalagayan, ikinailangang isugod sa ospital at i-admit ito. Di pa man bumubuti ang karamdaman ni Uno, makalipas lang ang 3 araw, sina 2 at 3 naman ang ipinasok ng ospital. Isang sitwasyong napakahirap para sa isang magulang. Subalit habang nakakonfine ng triplets at malubha si Uno, isang malaking pagsubok ang muli ay sumubok sa kanilang Ay katatagan alam kong dahil sa gaano rin parehong kayo araw. matagal na nakatira Ang dito. kanilang bahay ay tinupok ng apoy na wala man lang natira kundi abo nang minsay kanilang naging tirahan. At saglit lang. Kasunod nito'y panibagong problema na di nila inaasahan sapagkat dalawa sa mga batang naiwan sa bahay ang nadamay sa apoy Patingin nga ako at din. kailangan na ring isugot sa ospital. Ano? Kung kaya't mula kay 1, 2, 3 na unang na-confine, sa isang iglap ay 5 na silang halinhinang inaasikaso ng kanilang mga magulang. Sabi, nagkasabay-sabay kayo. Ilan lahat na nasa ospital ng time na yun? Sila po yun. 5? Lahat ng confine? Isang munting batang ang kailangan ay madala sa Maynila upang masuri ang kalagayan. Isang kuyang dahil sa sunog ay nagkaroon ng trauma at ang pinsalang natamo ay kailangang operahan. Subalit paano sila babangon kung ang dating ng mga problema ay tila walang humpay? Nagkaroon man sila ng pansamantalang matutuluyan, ay patuloy naman na pabalik-balik ng ospital na mistulang nagiging kanilang tirahan. Marami pang misyon ang ating haharapin, marami pang mga kababayan natin na nangangailangan ng ating tulong at pagmamahal. Ituring po sana ninyong ang pag-share ng video na ito ay tulong nyo para sa ating mga kababayan. Mga bata, kapit lang, marami nagmamahal sa inyo. Marami tayong mga kababayan ang kumakatok para matulungan kayo. Paano mo nakakaya? Tinitingnan ko na lang po sila. Kailangan pa po kasi nila kami. Ako ay si Kuya Benji. I'm from Batangas City. Isa kong charity vlogger. Ang layunin ko makatulong sa ating mga kababayan pero hindi ako yung tumutulong ha. Yung mga kababayan natin. Ikaw ba'y sumasama ayon na makuna na inyong kalagayan? Ako. Anong pangalan ni ate? Diana Rose po. Diana. Rose po. Diana Rose. Ilang taon na si ate Diana Rose? 29 po. Si Mister? 29 din po. Ilan na inyong anak? Ito pong 5. Ibig sabihin, 1, 2, 3, si baby. Si ate hindi. Pamangkin. 5. Pinsan ko. Pinsan. 4, 5. Hello, baby. Busy. Ate! Yan. Ilan nga sila lahat? Anim po. Ito po sa una po. Kumusta kayo? Kumusta kayo dito? Ito po. Kalalabas lang po ng ospital. Oo, kasi parang ang tagal ko ng balak pumunta lagi nasa ospital. Ay, kumusta yung buhay niyo rito? Nakakaraos naman po. Ano bang kabuhayan niyo dito? Ano lang po, pabiyahe-biyahe lang po, pa-extra po sa pagpapainan po. Si Mister. Ako. Ano nga lugar to? Laguna po. Eksakto Rizal ang po. lugar. Barangay Rizal. Barangay Antipolo sa Laguna. Barangay Antipolo, Rizal, Laguna. Apo. Mga kababayan, ano po ito talaga yung kumako na atensyon natin. Triplet ano? Apo. Anong mga pangalan nila? Ayon, Aaron, Aaron. Si Uno? Apo. Alin dyan si Uno? Si Ito po, Uno? ito po siya. Si Uno? Si Dos. Si Dos? Tres. Si Tres. Kumusta yung mga bata? Ito po, naggagamot po. Ano po kasi to, nag-collapse na yung baga niya. Mula po kasi nung December hanggang May po, na pabalik-balik po siya ng ospital. Eh, ang problema na po niya, yung baga po niya, parang, ano na po, nag-collapse na po yung isa. Eh, ang ano po sa amin, dadalhin namin sa Maynila.
kailangan po namin na doon ipapatingin sa specialist. Siya si Uno. Apo, kasi yung ano po, dire-diretso po kasi antibiotic na hindi po pwedeng ipahinga gawa ng kinabukasan po, andyan na po yung hahapuin siya. Tapos nag-aano din po siya na yung sa puso po niya, kasi bigla po siya nangingitin, pinatingnan din po namin. Yung bigla po hindi na siya nagre-react. Lagi din po siya nagsisisure. Siya yung Apo, gawa ng pagbaba po ng oxygen niya. siya yung sa triplet Pinakamahina. mahina. Ay kumusta si Dos? Okay naman po. Ito pong dalawa, minsan halos bihira po ng ospital. Ito lang po yung balban. Talagang halos pabalik-balik. Opo, ito po yung kailangan namin ipakonsulta na po. Sa Maynila po kami nire-recommend ng pedya niya. Sino ba yung huling na confine? Si Ren? Ito po. Si Tres? Mm. Ano naman naging problema? Ano po siya, nilagnat po. Tapos may konting ubo po. Hika po yung kanya. Nagsabay po yung asthma niya tapos parang yung lagnat niya. Kaya pero 3 days lang po. Ito po yung ilang linggo tumatagal. Hello baby! Bigla po kasing nababa yung oxygen niya. Tsaka parang sa tatlo siya yung pinakamaliit. Ano? Opo, mula po nung muntik na nga ulit tumbuhan. Lumiit na po siya, hindi na po bumalik. Ano na po pati siya, hirap na din po siya pag bebe. Andun po yung parang bigla siya nasasanib. Kahit po sa akin domestic, ganun pa din po. Hindi na po niya parang nalulunok ng maayos. Kaka-2 buwan lang po nila nun. Parang kinabukasan po. Bigla po tumitirik yung mata. Tapos, pagdating po namin ng center, sobrang baba na po ng oxygen niya. Bigla lang po. Tapos, nung dinala po namin sa ospital, ang sabi po, kailangan ilagay sa ICU para tutubuhan daw po. Sunod po nun, ito naman pong kakambal. Habang nasa ospital si Uno, Ito naman pong 2 kakambal. na-confine din. Opo, yung sumunod po. Ganun din po, parang pneumonia din po. Ibali, naging 3 po sila. Sabay-sabay naka-confine. Opo. Tapos, nung ganun ding araw po, mga mag-11 na po ata ng gabi. Ayun, nag-chat po yung kuya nito. Nasusunog daw po yung bahay. Ito pong 2. Balik. Sila po, naiwanan. Ito po, himbing na po kasi ng tulog. Ito po kasi hindi nagsasalita, hindi rin, parang po, hindi po siya makareact. Sabi na, habang naka-confine yung 3, yung triplet, Opo. nasunog yung bahay niya. Opo. Pag sinabing sunog, anong nangyari mismo sa bahay? Wala po kasi kaming kuryente nun. Bali, kandila lang po. Totally walang natira. Wala po. Ubos na ubos po. At habang naka-confine yung 3, anong nangyari naman? Sumunod din po sila nung gabing yun. Nandun na, dinala din po doon. Dahil? Ayan po. Pareho po silang may sugat. 2 palang bata. Opo. Ito po ang malala hanggang dito po sa tiyan niya. Tapos buong na po niya. Ito yung paa niya, naapektuhan talaga. Opo, hanggang may papuntang na po. Dito sa singit hanggang puwit na po. Kaya nagkaganto yung daliri ng paa niya. Po kasi, dati naman po pantay pa po na nasa ospital. Kaya lang po parang, nawala na po kasi halos ng laman dito. Etong nangyari sa daliri, epekto ng sunog. Hindi talaga ganyan siya. Hindi po. Normal siya. Normal po siya. Nung nasunog po, parang lumalim yung ibang, niya. Nakakalakad ba siya? Hindi na po diretso. Simula na nangyari yan. Oh. Ano ang pangalan ni Otoy? Aiden po. Aiden. Ilang taon na siya? 2 taon po. Ayan sa po, sa gabi, hindi po siya nagpapatulog. Doon sa kalagayan ni Aiden ngayon, anong kailangan niyang gawin sa kanya? Anong kailangan pagdaanan? Isa surgery po siya. Dadalhin po
Hello, Aiden. Delikado daw po kasi itong mga ano niya. Ano po kasi isang ano lang po ay tulad po nito, dumupo na isang araw. Pag daw po nadali po ng matilo, matalas na ano, pwede pong ugat daw po kasi ito eh. Tapos ang isa pang naapektuhan, Ito po. si Utoy. Patingin nga Utoy ng paa mo. Ay, ganun din ano. Ang kanya nga lang, hindi kasing lala ng kay ano. Apo. Ito po kasi yung una nakuha. Ito po, muntik po hindi makuha. Kaya, sunod po siya. Bali, isang buwan po siya mahigit sa ospital. Sabi, nagkasabay-sabay kayo. Ilan lahat na nasa ospital ng time na yun? Sila po yun. 5? Lahat ng confine? Tapos, ito po ang nasa ICU. Bali, magkakahiwalay po. Sila po kasi sa burn. Nung nangyari yung sitwasyon na yun, 5 naka-confine, wala kayong bahay. Anong tumatakbo sa isip mo nung panahon? Ano po? Tapos ito, tutubuhan pa po sa parang ang gulo na po. Yung, ano na lang po, dasal na lang po. Halos hindi na po kami makauwi dito. Doon na nga lang po kami tumira sa ospital. Yun na, simula December hanggang ngayon, pabalik-balik kayo, di ba? Okay. Ano po kasi, kalabang po kasi nanay ko yung biglang na ano yung oxygen niya. Bigla na lang po siya nahirapan huminga. Ito naman po, yung trauma po niya. Hindi po siya nagpapatulog ng ayos po. Ano, takot po siya sa sibel. Hanggang ngayon. Opo, takot din po siya kahit sa sinti ng posporo. Lagi po siya nag-iiyak, kailangan po pag nagising siya, hihiwasin-masin yung ito po. Yan po yung iniiyakan niya lagi. Parang hindi pa po niya nare-recover yung trauma niya. Hello, Aiden. Ay, dun sa sitwasyon ni, anong pangalan niyo Utoy? Adrian. Adrian. Sa sitwasyon naman ni Adrian, may kailangan siyang pagdaanan doon sa naging epekto ng sunog sa kanya. Ano naman, wala naman po na siyang na-recover po yung Okay lang naman. Talagang ang Ito concern lang po, natin si Aiden. Hello, baby. Sasama ka sa akin? Sinisipon ikaw. Kasi ang dami po niya kinatatakutan. Hindi po, yung konting makakita po siya ng kahit yung hindi lang po. Yun, iyak na po. Nanginginig na po. Pag namatay po yung ilaw, ganun din po. Minsan po, itong dalawa nagkakasabay. Nakakonfine? Apo. May ano din po kasi to, may hika. Anong edad na pala ng triplet ngayon? Magwawalo po. Magwawalong ba? 8 months. Hello? Ito po ang parang 2 times 5. Ibig, nung simula na pinanganak sila, ilang beses na silang na-confine. Ano po, una pong na-admit sila ay 2 weeks old pa lang po sila. Tapos halos nagpabalik-balik na sila. Ito po, buong mula December po hanggang noong nakaraan po. Dire-diretso po yung minsan linggo-linggo po. Doon sa lahat ng pinagdaanan niyo, pinagdaraanan niyo, paano mo nakakaya? Tinitingnan ko na lang po sila. Na, kailangan pa po kasi nila kami. Sa kanila ka humuhugot ng lakas. Gano'n. Wala naman po kasi kami ibang aasahan. Mula doon pala sa sa pagkasunog ng bahay niyo, paano kayo naka-recover? Paano kayo nagkaroon ng isang bahay na matitirahan ulit? Ano po, mga donate po. Ito yung tinitirahan niyo. Apo, mga bigay lang po yung ito po. Buong bahay po. Puro bigay po. Hanggang sa, yan po, yung pira pa, siga namin.
Yun po. sa tulong ng mga kababayan natin. Saka itong electric pump po. Parang wala pa po kami nabit. Talagang Halos maraming gigil. nagmamahal. Ano? Kaya walang dahilan sumuko. So, para sa triplet na yan. Tulog na tulog yung isa. Oh. Te, kung meron kang wish para sa triplet, para sa pamilya mo, halimbawang ibigyan ka ng isang kahilingan, ano yung nahihiling mo sa kanila? Yung maipagamot lang po namin para hindi na po namin kailangan magpabalik-balik. Kasi ang hirap din po. Ito pong dalawa naiiwanan lagi. Tapos yun po, yung trauma po nun, halos hindi rin po kami pinapatulog. Kasi dire-diretso po yung pag-iyak niya ng pag-iyak na hanggang madaling araw. Sabi, may paggamot ng dire-diretso sa Manila sana, ano? Sa Manila lang po yung nirecommend sa amin. Eh, hanggang ngayon po, hindi pa po namin madala. Dahil, Ano po kasi, yung budget po kasi namin, ubos po dito sa mga to. Gatas pa lang po. tapos paminsan-minsan nga, di ba? Yung mga hindi inaasahang sitwasyon na kailangan i-confine. Ako, lalo na po ito. Ay, ang dami po namin stock po gamot. Pero dapat talaga sa Manila na madala. Opo, kasi doon daw po talaga mas matututukan po. Dito po kasi hindi pa din. Nakailang patingin na po kami para hindi pa rin po matukoy kung bakit ganun siya. Bigla po siya nagsisisyo. Tapos lagi pong bumababa bigla yung oxygen niya. Parang wala na po kasi kami pahinga. Halos ginawa niya ng tirahan ng ospital. Okay. Hindi parang ano po, nawalan na po ng trabaho yung asawa ko pag-stay namin na pag-stay sa ospital. Parang hindi po kami makapag-umpisa. Ang katitira namin sa ospital. Dahil palaging umpisa ng nangyayari. Ano? Balik kayo lagi sa umpisa. Opo. Halimbawa po, magkakaroon kami ng, magsisimula kami. Kaya po, andyan na ulit. Kailangan ho namin ulit bumalik sa ospital. Ano po kasi sila, ang sabi po sa amin, premature daw po kasi sila, parang yung baga po nila, mahihina po. Eh, ito po yung pinaka-apektado. Kahit ano po kasing gawin, hindi na dumadagdag yung timbang niya. Parang nasa 4 pa rin po siya, doon na po siya labas. Baka kailangan niya maggatas ng ano. Ano po, similak na po siya, nagnan na din po. Baka kailangan niya si kamahala na gatas din. Si Pediasure. Bibi. Sa ngayon, importante, madala sa Manila si Uno. Opo, nandun na, ano po kasi yung baga po niya. I-check daw po kung kung kailangan gawin. Kasi yung antibiotic niya parang hindi na rin po natanap. Kasi pag itinigil po namin, gano'n na ho ulit siya kinabukasan. Ano sabi po, baka kailangan po. Hindi ko po kasi namin alam kung anong gagawin doon sa isang ng bagang nag-collapse. Ang bidin lang po sa amin, dali namin sa Manila nung inilabas siya. Kasi sa 3 weeks po, hindi po siya gumaling. Nilabas po siya ng inuubo. Ang sabi po sa amin, dali na namin sa Manila. Kaya lang hindi madala dahil sa financial. Opo, kasi wala po kaming may iwan sa mga to. Si Utoy naman yung kailangan i-surgery. Anong sitwasyon na kailan ba dapat gawin ang surgery? Ano po, dapat po nung na-admit siya, i-schedule siya. Ang problema ho, naka-admit din ho ito. Nagsabay ho kasi sila, bali sila hong tatlo, nagsabay po sa ospital. Mga kababayan, sa mga nais po magpaabot, kung kayo gagamit ng ating account, yan. Huwag niyo pong kalimutan, ilagay niyo po yung isang maiksing message na for triplet. Yun po para alam ko na yun po para sa kanila. And then, ipa-flash ko na rin po yung kanilang account
sa mga nais pong mag-direct, no? Para masubaybayan nyo rin po yung triplet. Ayan, i-message nyo lang po si ate. And then, yun mga kababayan, para higit po natin silang matulungan, please share this video po.